maging ang hangin at ang dagat. Ito po, Kuya Bert, na pinatigil ni Jesus ang unos, dito'y nakikita sa ating binasa na ito at inilalarawan dito na sa tao, kung magkaminsan tayo talaga nawawalan ng pananalig eh. Di ba? Nawawalan tayo ng pananalig eh. Ang isa sa pinaka-importante talaga na maging taglay ng isang tao ay yung faith, yung pananalig ng isang tao eh. Dahil dito sa pananalig na ito, dito masusukat kung gaano katatag ang ating pagkilala sa Diyos. Dito sa pangyayaring ito na natatakot at nagugulumihan ang kanyang mga alagad. Sa panahon ngayon, na ating kasalukuyang panahon ngayon, marami pa rin sa mga tao ang talagang naguguluhan ng isip dahil sa mga pangyayaring bumibiyagi sa ating pagkatao bilang tao, dahil sa hindi tayo talagang lubos na nananalig sa Diyos eh. Kaya yung mga problema natin ay lumalala dahil sa wala tayong pananalig. Ano bang gusto ng Diyos dito na talagang ipunla sa tao, Kuya Bert, sa ating kaisipan? Alam mo, Kuya, kung titinan mo, ang kasama niya rito, yung kanyang mga alagad na nakasama niya sa bangka. No? Itong mga ito nakakarinig na ng salita niya mismo. Nakapagpapatunay na itong mga ito kung ano ang naririnig nila tungkol sa kanya na sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao. Tayo rin, ganyan eh. Halimbawa na lamang natin, yung sa grupo natin, sa Mother of the Eucharistic Grace. Ha? Lagi nating naririnig ang salita ng Diyos. Lagi nating naririnig yung message ni Mama Mary. Pero, kapag may dumating ng uno sa buhay natin, ayun na. Nawawala ng lahat eh. Natatakot. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kapag ikaw ay naglalakbay sa mundong ito, ay katulad mo yung naglalakbay ka sa dagat eh. Lalo't higit yung nananalig sa Diyos. Ito kasamang kasama eh. Biglang lumakas ang hangin. Nagkaroon ng unos. Ha? Natakot. Ganyan tayo eh. Sa linggo-linggo nagsisimba. Linggo-linggo nagsiserve sa simbahan. Naglilinggo-linggo ay talagang napakagaling mag-serve sa simbahan. Pero kapag dumating na yung unos sa buhay ng tao, lalo tigit yung mga malalapit sa Diyos, nagigiba, nawawala, nagkakaroon sila ng takot. Bakit? Kasi kulang ang ating pananalig katulad nga ng sabi mo. At higit sa lahat, inilarawan ng mga alagad niya. Tinanong pa nga, noong napayapa na ng Panginoon at tinawag siya, na sila'y lulubog na sila'y madedisgrasya na. Dininig sila ng Panginoon sa daing nila. Pinatahimik ang dagat. Pinatahimik ang hangin. Kaya sinabi nila, sino nga kaya ito? Kung minsan sa atin ngayon, nananalig naman tayo ang sa Panginoon eh. Pero hindi pa rin natin siya lubos na kilala. Katulad ng mga alagad niyang ito na nakakasama niya, nagiging katulad natin ng mga alagad na ito na hindi natin lubos na nakikilala ang ating Panginoon. Dahil kung lubos na ang pananalig at pananampalataya at pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus, wala na silang dapat kaba natakot. Kaya pinagsabihan sila ng Panginoon, ano ba kayo?
wala pa ba kayong pananampalataya? Kuya, napakasakit nun. Siguro sa araw-araw sa buhay ng mga taong naglilingkod sa simbahan, kapag dumarating ang problema at dumadaing, siguro sinasabi din ng Diyos sa kanila, ng pabulong, lalo't ibinubulong ng Holy Spirit, wala pa ba kayong pananampalataya? Sana huwag na nating ayaan dumating yun, Kuya Men, sa ating buhay. Maging matibay tayo. Maging yung ating pananalig sa Diyos ay huwag sanang mabatikan kahit na konting-konti lamang o mabawasan. Sa sandaling dumarating ang mga problema, ang mga unos sa ating buhay. Natural lamang ito, darating at darating. Kahit ikaw ay naglilingkod sa simbahan, kahit saan ka pa naglilingkod, kahit ano pang ginagawa mong kabutihan, darating at darating ito sa buhay natin, ang unos sa ating buhay. Kung sa mga naglilingkod at nananalig sa Diyos ay dumarating ito, gaano pa kaya doon sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nakakapagsad sa Diyos, lalo tigit, ito ay marupok. Ito ang dapat tumagpatibay sa atin at maghikayat sa atin upang ang lahat ng mga kapatid natin na hindi nakakaunawa at nakakaalam sa Diyos, ipaalam natin siya. Kung tayong nakakaalam ay natatakot pa, gaano pa kaya sila? Kaya nga, sana Kuya Min, marami din sa ngayon ang mga nakikinig sa atin, ang magpalakas sila ng kapwa nila ng loob upang ang pananalig nila sa Diyos ay madagdagan at lumago, katulad ng butil ng mustasa. Amen. Napakaganda po ang pagkakabigay ni Kuya Bert dito sa ating mga binasa, ang butil ng mustasa, ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Pinatigil ni Jesus ang unos. So dito ho sa pinatigil ni Jesus ang unos, mapakarami pong unos na dumarating sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, gaya nga na sinabi ni Kuya Bert. Kung kailan ka malapit sa Diyos, kung kailan ka lagi na lumalakad ng paluhod tungkol sa Diyos, kung kailan ka kapit na kapit talaga ng iyong paglilingkod sa Diyos, doon darating sa iyo ang mga unos ng iyong buhay. Pero gano'n natin katatag tayo sa ating sarili, sa pagtanggap natin sa mga unos na yan, gaano ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos kung dumarating ang unos sa ating buhay. So, Katulad nga dito, Kuya Men, katulad ng pinaliwanag mo ngayon, kasama natin lagi ang Panginoon. Ay dapat matakot sapagkat sama natin ang Diyos. Amen. Dadakuhan po natin ngayon ang chapter 5 sa Marcos. Ito hong ating palatuntunang patnubay. Kung inyo napapansin, no, nakaraan ho ay ang Lucas ho. Ang atin hong tinalakay, pero dire-diretso ho tayo. At ngayon ho ay Marcos tayo. Hindi ho tayo lumiligda lamang. Kung inyo hong tatandaan, kung saan tayo, at meron kayong banal na aklat dyan, kung saan tayo tumigil, sa susunod doon na pagtatanghal natin, doon ulit tayo nagsisimula. Hindi ho tayo bubuklat lamang, at kung saan tayo makakita ng ating babasahin tungkol sa Diyos, ay yun ang ating ipapaliwanag. Hindi, dire-diretso ho. Nasa chapter 5 na po tayo ngayon, Kuya Bert. Pinagaling ang Gerasenong inaalihan ng masamang espiritu. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa inatanaw niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos,
ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu lumabas